namin at ang aming mga pamilya. We lift up to you, our leader at exhorter. Grant them wisdom at clarity habang binabahagi nila ang iyong salita. Lord, we ask that you continue to strengthen our faith. Tulungan mo po kami na matuto kung paano magpakita ng obedience, faith, at integrity sa aming buhay. I-guide mo po ang bawat isa sa aming discussion at naway maging inspirasyon ito sa aming araw-araw na pamumuhay. Maraming salamat po, Lord, for your goodness and love. We give you back all the praise, honor, and glory. In Jesus' name, we pray. Amen po, amen. Thank you po Sister Mai sa pangunahing panalangin. Gusto ko pong batiin si Pastora Jolly from Philippines. Hello po Pastora Jolly, good morning po dyan. Ngayon po ay tawagin na po natin ang ating speaker. Pagpasensahan nyo na po dahil siya po ay medyo paos, pero hindi po yun hadlang para po makapagatid siya ng aralin ngayong araw na ito. Go ahead po Sister Gina, Ate G. Hello po. Yung boses ko po nawawala, nagkakaroon. So, pasensya na po tayo. Sabi nung bunso ko, may boses ka kanina, sabi ko, my voice is on and off. So, sa tulong po ng Holy Spirit, matatapos po natin itong ating topic. So, bago po ako mag-umpisa ng buhay ng ng asawa ni Lot at asawa ni Potiphar na pareho pong walang pangalan, ipapaliwanag ko din po sa inyo bakit yan ang aking kinuhang topic. Yung dalawang babae niya na aking kinuhang topic. So, dasal po muna ako. Father God, I'm humbling myself, asking the Holy Spirit to guide me and give me wisdom po. Tulungan niyo rin po ako na maibahagi ko ang salitang ito na may boses. Tulungan niyo po ako na maibahagi rin po ito ng maayos, Panginoon, at meron po kaming lahat matutunan sa dalawang karakter na aking gustong ipahayag po at aming pag-aralan, Panginoon. Maraming salamat po sa mga taong nandito na handa pong makinig at magbigay din ng kanilang insight sa kanilang natutunan o maaring pong mga bagay na hindi ko po naihayag na meron din po sila, Panginoon. Maraming salamat po sa dalawang pastor na nandito po. Kay Pastora Jolly po na talagang gumigising po siya ng maaga every Thursday po para makasama kami. At ganoon din po kay kapatid Pastor Ramel, Panginoon. Bagamat siya po ay under training pa lang po, Panginoon. Pero alam ko pong gagamitin niyo po siya sa mas magandang bagay at sa magandang lugar, Panginoon. Maraming salamat po sa kanilang dalawa na tinutulungan po kami sa aming mga pag-aaral dito at sa pagpapaliwanag po kung meron man po kaming katanungan tungkol sa inyong salita, Panginoon. Ganoon din po sa mga nandito, Panginoon. Maraming salamat po sa mga grasya at biyayang binibigay niyo po sa amin sa mga proteksyon at sa gabay ng Espiritu Santo. Panginoon, ang dasal ko pong ito ang ngalan sa inyong anak na si Jesus. Amen. So, punta muna po tayo sa asawa ni Lot. Isipin niyo po, itong dalawang ito, wala pong pangalan, hindi po ba? Pero bakit nasa Biblia? Dalawang babaeng pangalan lang ng asawa nila ang binanggit, pero sa Biblia. Ito yung bagay na pag-iisipan po natin, hindi ba? Bakit nga ba napunta tayo dito sa dalawang babaeng ito? Wala namang pangalan. Ano pa nga ang meron sila na kailangan nating hindi gayahin? Yun po ang dahilan ko kung bakit ko po sila napiling topic. Ito pong dalawang ito ay mga bagay, mga kanilang ginagawa o kanilang ginawa, mga aksyon na hindi po natin dapat gayahin. May mga tao po sa Biblia na kailangan nating nakikita po natin yung kagandahan ng kanilang paglakad sa ating Panginoon. Pero ito pong dalawang to, talagang iba po. So, ano po ba nga? Isipin niyo po sa Genesis. In Genesis po na sa 19, sa verse 26, hindi po ba? 15 words lang po siya. Ano yung 15 words na yun? But his wife looked back from behind him and she became a pillar of salt. So pag-aralan po natin, ano bang klaseng tao ang asawa ni Lot?
Kung titingnan po natin sa mga nakaraan, bago po sila nakarating sa Sodom at Gomora, hindi po ba si Lot ay laging kasama ng kanyang tiyuhin na si Abraham? Ngayon po, dahil pareho na pong dumadami yung kanilang mga, sabihin na po nating ari-arian, yung mga kanilang tupa at mga kambing, nagkakaroon na po ng pagtatalo yung kanilang mga kasambahay. So, pinapili po ni Abraham si Lot at sabi niya, kung ang pinili mo ay kaliwa, sa kanan ako pupunta. So, mag-opposite po sila. So, nung tumingin po si Lot, nakita niya po yung kapatagan, yung kagandahan patungong Sodom. Sodom po siya. So, eto na po. So, dahil nga po nabanggit ko na may kayamanan, may maganda ang buhay nila. So, dito din po natin makikita na ang kabuhayan na nakagisnan o nakasanayan ng asawa niya ay kaginhawaan. Hindi po ba? Andun yung marami siyang alahas, marami siyang siguro pong pera, yung mga ginto, pilak, na ganyan. At yung kanyang mga damit ay magaganda. Marami din po siyang mga katulong na inuutusan. So, ipipicture lang po natin kasi hindi nga po wala pong ibang topic, kundi yun lang po na lumaalis siya, si Lot at saka yung dalawang anak nila. Yun lang po ang naisama nila, nailigtas niya. After na bumisita sa kanila, yung 30 anghel. So, pero sinabihan po sila na bago sila umalis, huwag kayong lilingon, kundi magiging asin kayo. So, dito po nakikita natin bakit lumingon ang asawa nila. Ano ang dahilan? Pwede po nating sabihin na kaya siya lumingon is dahil ayaw niyang mawala o ayaw niyang iwanan yung mga nandun sa bahay nila, sa tent nila. Yung mga yaman, yung mga ginto. Pero dito rin po pinapakita ang pagiging disobedient ng asawa nila. Hindi niya po sinunod ang sinabi. Kaya yun po ang naging kaparusahan sa kanya. So sa atin naman po, ano po ba ang ating magtitingnan dito? Yung pong mga nakaraan din natin, hindi po ba? Kung dati sa nakaraan natin nasanay tayo na lagi tayong party-party, barkada-barkada, parang wala kayong pakialam sa buhay. I'll do whatever I want. I only live once. Kung narinig po nyo yung salitang YOLO, you only live once. Yun po ang ibig sabihin nun. Pero nang dahil po tayo ay nasa atin ng Panginoon, tinanggap na po natin siya sa ating mga puso. Natanggal na po yung ating nakaraan. Dahil pinatawad na po tayo ng ating Panginoon. So bakit po natin siya papalikan pa, hindi po ba? Ngayon sa unang tipan po, nabanggit din po yan ng ating Panginoong Hesukristo sa Luke 17:32. 3 words lang po yun, ha? Remember Lot's wife. Remember Lot's wife. Bakit nga po ba? Yun nga, hindi po ba? Pag tayo po ay lumingon at bumalik na naman sa ating nakaraan, tayo po ay nagkaroon ng disobedience sa ating Panginoon. Tayo po ay nawala ng tiwala sa Kanya. Ang pananampalataya po natin sa Kanya biglang nawala kasi ang nasa tingin po natin kasi ang karamihan po, sasabihin ko rin po, kahit ako po nung bago-bago pa lang ako, baby, na pag nasa Panginoon na ako, hindi ko na mararanasan yung hirap, sakit, pero hindi po pala. Kasi nga po, hindi ko pa po nababasa ang Biblia. Pero nung nabasa ko na po ang Biblia, doon na po ako nagkaroon ng understanding na sila, nababanggit sila sa Biblia ng paulit-ulit, pero nakaranas din sila ng hirap, nakaranas din sila ng sakit. So, ako rin, ganun din ako. Kaya po ang lagi kong iniisip sa sarili ko, kung si Job, si Job, ay nagawa niya, nakaya niya yung mga nangyari sa kanya na sabay-sabay, halos sunod-sunod yung nangyari sa kanya sa loob ng isang araw. Namatay lahat ng mga tupa, camel, kambing na pag-aari niya, yung mga palaya niya, lupain niya, nasunog.
That's the second one. Tapos yung ikatlo, yung mga anak niya po namatay lahat, hindi po ba? Pero hindi po siya sumuko. So, ganun din po tayo. Sa ating spiritual reflection po, dito po natin sasabihin, hindi po tayo pwedeng sumamba sa dalawa. Nasa Biblia din po yan, hindi po ba? You cannot serve two masters at the same time. Either you hate the other one and serve one, hindi po pwede yon. So tayo po, dito po sa storya ng asawa ni Lot, lumingon siya dahil nakikita po natin, dahil mag-get ko nga, mayaman sila. Ayaw niyang iwanan ang nakasanayan niya na. Ayaw niya nang maghirap. Ayaw niya nang mag-umpisa ulit sa wala. Kasi nga po, ang dami na eh. Kumbaga sa atin po is masaya na tayo ngayon, medyo nahihirapan tayo kasi bago pa lang po tayo sa ating Panginoon. So, ay, buti pa nung dati, ganyan, ang dali-dali ng pera. So, huwag po nating iisipin yun. Kasi po, magkakasala lang po tayo sa ating Panginoon. Parang binabaliwala po natin yung pagpapakamatay ng kanyang anak sa krus, na siya po ang sumagip ng ating mga kasalanan. So, wag po tayong ganun. Isipin na lang po natin yung ating nakukuhang kasayahan spiritually, na tuloy-tuloy po tayong maglakad. Sinabi naman po yan, di ba, na the road is narrow. Ibig sabihin po, marami po tayong mga pagsubok na mapagdadaanan na doon po tayo kailangan, kung paano tayo kakapit sa ating Panginoon. Tayo po ba ay bibitaw dahil tayo hirap na, o tayo po ay magpupursige pa rin? Sa nakaraan ko po, pwede ko pong sabihin na, yes sis Mai, go ahead, kahit listening mode, okay lang. Sa akin pong nakaraan, nung ako po ay missionary, mahirap po. Pero sabi ko nga, Lord, I surrender myself to you. I will go through. I need your help. So ganun lang po tayo. Pag medyo nahihirapan na po tayo, hingi lang po tayo sa ating Panginoon ng strength. Alalahanin po natin, hindi po ba kaya meron tayong Filipos 4, versikulo 13, hindi po ba yung Philippians 4:13? Ang lakas po natin ay nanggagaling sa ating Panginoong Hesukristo. Huwag po sa iba. Kasi hindi po natin kaya yan. Kahit na ano pong gawin natin pagsasikap, hindi po tayo uunlad, hindi po tayo magiging masaya. So, dito po, bakit nga ba binanggit ng ating Panginoon si Kristo sa unang tipan ang tungkol sa asawa ni Lot? Ito po is nag-emphasize yung coming judgment. Ito po yung after ng tribulation, ito na po yung talagang ando na yung the permanent place of the lake of fire, at saka yung the new heaven. Dito po tayo ini-encourage ng ating Panginoon yung plano niya sa ating pong buhay, yung kanyang will para sa ating mga anak niya na naniniwala sa kanya, tinanggap ang kanyang anak na Hesukristo ang tanging daan, ang tanging ilaw patungo po sa kanya. Dito po natin, ito po ang panghawakan natin. Huwag po tayong bibitaw dito, yung ating pong, mas lalo pa po tayong maniwala, kumapit. Mas lalo pa rin po tayong kumatok sa bawat puso ng bawat isa po. Si Sissy Mary Rose po, natutuwa po kami dalawa ni Sis Mary dahil marami po siyang nahihila dito sa ating gawain na ito. Marami po tayong, kung sino-sino po, si Sis Eileen, nasabihan niya yung kanyang pinsan na Sis Eva. Masaya po kami na marami po tayo dito sa ating gawain na ito. Hindi po tayo nagpapaligsahan kung sino po yung maraming ipapasok at yung walang na ipapasok. Pare-pareho po tayo kasi iba-iba po ang way natin. Basta tuloy-tuloy lang po tayo. Huwag po na nating hangarin yung mga dati nating
pamumuhay na tayo ay masagana pero wala naman pong saya ang ating puso. So, dito po tayo, kalimutan na po natin ang ating mga bagay na worldly view dahil po ang kasayahan sa puso ay nasa Panginoon po lamang. So, punta po tayo dito kay Potiphar. Potiphar's wife. Ano nga po ba ang ano ni Potiphar? Bakit nga po ba? Ano po ba talagang ugali? So, ito na rin po. Potiphar's wife. Sino po ba si Potiphar? Hindi po ba siya yung tagapangasiwa? Kumbaga is kanang kamay ng Pharaoh. So, sanay din po siya sa karangyaan. Pero ang isang bagay lang po sa kanya na pwede nating maisip is yung pong kanyang pagiging unloyal sa kanyang asawa. May hinahangad pa rin po siya. Hindi po ba? Hinahangad niya pa rin yung dahil nakita niya yung yung pagiging makisig ni Jose. Yung pagiging laging andun. Pero dito rin po natin nakikita ang faithfulness ni Jose sa ating Panginoon. Kahit na ano pong tukso ang ginagawa ng asawa ni Potiphar, hindi niya po ito pinapansin. At lagi niya pong iniiwasan until na na-corner ka po siya ng asawa ni Potiphar. So bakit nga po? Yung kanyang desire, yun po ang, sa kanya po ang desire ng asawa ni Potiphar is si Jose, hindi po ba? Sa atin naman po, ano po ba ang desire natin sa buhay natin? Are we desiring worldly view? Are we desiring acknowledgement for ourselves? Are we desiring na tayo yung purihin, tayo yung paniwalaan ng mga tao na sa ating kakapit, na lahat ng wala po dapat tayong ganun. Wala tayong that desire, those worldly desire are kasalanan po yan eh. So kailangan po dito sa aking tinatapik is yung ayaw nating mangyari. Ayaw nating maging dishonest. So we have to be honest, hindi po ba? We don't wanna be we don't wanna lead to sin. So saan po tayo? We gonna confess our sins. No, mali yung ating ginagawa. Yung pamumuhay natin dati. It changes us. Yes, mahirap po. Lalo na kung sanay kang gawin ang gusto mo. Kasi ako po, aminado ako. Nahirapan po ako. Pero sa tulong po ng Espiritu Santo, mawawala din po yan. Basta isuko lang po natin. Kailangan po pag nagsumuko tayo, hindi lang po yung buka ng bibig o nasa isip lang po natin. Kailangan po galing sa puso kasi yun po ang tinitingnan ng ating Panginoon. Inom lang po ako, nakakaralas na ako nakakaramdam na ako, mawawala yung boses ko. So, okay, balik po tayo ulit. So dito po, let's seek the value and worth of praising God. Yung pagmamahal po natin, itaon po natin yan. Itaon po natin yan sa taas. Set our eyes above, not on worldly things. Hindi po sa yaman kasi, yes, kung mayaman ka man, marami kang ari-arian, marami kang pera. Pag tayo po ay nawala, hindi naman po natin yung madadala eh. Kasi yung pong pupuntahan po natin, mas maganda pa po, mas kumbaga is mas mayaman pa po yung lugar na pupuntahan natin kaysa yung pag-aari natin dito sa mundo. Hindi po ba sabi ni ating Panginoong Jesucristo, siya ay pupunta sa kanyang Ama upang tayo po ay itayuan ng mga mansyon. Andyan din po yung sinasabi na nasa aklat din po yan ng Biblia na tayo ay dadaan sa mga ang ating dadaanan ay puro ginto na. So bakit po tayo
titingin sa material things like asawa ni Lot, asawa ni Potiphar, na ang gusto niya, lahat ng gusto niya makuha niya. Even yung atensyon ni Jose. Pero dito po makikita rin natin yung faithfulness po ni Jose sa ating Panginoon, yung loyalty niya kay Potiphar. Hindi niya po sinisira yun. Pero ano po ang nangyari? Iba po, nawalan siya ng mas pinaniwalaan ni Potiphar yung asawa niya dahil hindi po natin alam kung ano yung paanong sumbong, paanong iyak. Although nabasa naman po natin sa Biblia na sinasabi ng asawa niya, ng babae na, tingnan mo tong Hebreyong ibinigay mo, dinala mo dito sa ating pamamahay. Ganito ang ginagawa niya sa akin. So, kailangan po tayong maging tapat talaga. Mahirap po pero tapat. Na pag tayo po ay, alam naman natin, may time po, yes, may time po tayo na alam natin na nagkakasala tayo. May time naman po na hindi natin nare-recognize. Dito po is, kasi yung asawa ni Potiphar, hindi naman niya sinabi yung tunay, hindi po ba? Nasa kanya nang galing. Isinisi niya. So let's stop blaming other for our own sins, for our own mistake po. Akuin po natin yung sarili, yung ating pagkakamali, yung ating pagkukulang. Aminin po natin yan. At hanggang maaari po, i-confess natin kagad. Huwag na po nating palakihin pa dahil habang dumadami, lumalaki yung ating mga kasalanan, parang hindi na po natin parang sa atin is baliwala na yan na di na ako magko-confess. Ilang beses ko nang ginawa to, wala namang nangyayari sa akin. So wag po tayong ganun. Let's be honest. Kasi po, although yes, nakikita naman po ng ating Panginoon ang ating puso. At the same time din po, the Lord wants us to accept it. Na akuin natin yung pagkakamali natin. Akuin natin yung ating nagagawa. So, ano po ang nakuha natin dito sa dalawang to? Let's just be loyal, our trust, our faith, our belief, and don't go back sa ating nakaraan. Kahit na maginhawa tayo dati, pero hindi naman po tayo masaya. Tayo man ay nahihirapan, pero masaya. Lahat po tayo dadanas ng hirap, tayo dadanas ng kung ano-ano pa po. Dahil nandito po tayo sa makamundong lugar. Pero habang pinagpupursigihan po natin na tayo po ay lumalakad ng tama sa Panginoon, ang gantimpala po natin ay darating din po sa atin. Huwag po kayong mainip. Huwag po tayong mainip. Ang patience po, tinuturo po yan sa atin ng ating Panginoon. Lagi po nating alalahanin yung armor of God para hindi po tayo matukso. At lagi rin po natin isa puso yung the fruit of the Spirit po. So, parang paulit-ulit na lang po tayo, di ba? Pero dito po natin makikita talaga yung bakit ito po ang pinili natin. Bakit ko to pinili? Wala namang magandang idinulot. Hindi po ba? Puro pagkakamali. So dito po dahil puro pagkakamali, dito po tayo matututo. Asawa ni Lot, looking back, hindi niya matanggap. Tayo po, we look forward and we look above. Our eyes set above and we step forward. Si Potiphar, asawa ni Potiphar, unloyal, and untrustworthy po siya. Kasi liar pa siya. So sa atin po ano yun? We have to confess our sins. Yes, binatawad na po tayo ng ating Panginoon. Pero may pagkakamali pa rin po tayo. So kailangan pa rin po natin yung i-confess. Kahit po minuto tayo mag-confess. Kasi kailangan po natin yan. Para alam ng Panginoon. Alam din natin
na hindi tayo nadadapa. Madapaman po tayo, bumabangon tayo para mag-forward pa rin po dun sa masikip at bakubakong daan. Huwag po tayong gagaya na parang shortcut kasi wala pong shortcut sa ating Panginoon. So, hanggang dito na lang po, ayan na. Nawawala na naman po yung boses ko, pero salamat po Lord at natapos ko po ito. Father God, thank you po. Sana po ay nakuha po ang aking mga kapatiran na nandito sa aking inahayag, Panginoon. At salamat din po at kahit na ngayon po tapos na ang pawala na po ang aking boses ay natapos ko rin po ang aking pagpapahayag. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabay. Ang dasal ko pong ito ay ngalan sa inyong anak na si Jesus. Amen. Balik ko na po. Amen. Thank you, Sister Gina. Thank you po, Ate G. Salamat sa napakagandang pagbahagi ng aralin mula po kay asawa ni Lot at sa asawa ni Potiphar. Both of these two women is they don't have name. Ano po, hindi po binanggit talaga sa Bible yung kanilang mga pangalan. Muli binabati ko po yung mga bagong pasok, si Sisi Kay and si Sisi Rachel. Hello po sa inyong dalawa. Hello mga kapatid. Ano po, si Sister Eileen Black na wala, no, may pasok kasi siya, nandun siya sa office niya. So marami pong salamat. Ano po, dito natin makikita bakit nga ba sa Biblia napakaraming babaeng pasaway. Ano po, katulad po ng ating ina na si Eva. Ano po, talagang napakatigas po ng ulo. Ano po. At welcome back po sis Marie pala ito. Napakatigas po ng ulo, ano po, ng mga kababaihan, ano po. At dito sa kwento ng asawa ni Lot, ano po, dito natin makikita yung ipinapakita dito ng Diyos na inalis na tayo ng Diyos sa ating maruming mga pinanggalingan. Ano po, tayo po ay wag nang manghinayang pa sa mga bagay na meron tayo noon, which is worldly things naman po yun. Tayo ay kinuha na ng Diyos, tayo ay iniligtas na ng Diyos sa kamatayan, kaya wag na po nating lingunin pa yung mga bagay na marurumi na ating pinanggalingan, ano po. Tayo ay binihisan na ng Panginoon Diyos iniligtas niya na tayo sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. So tayo dapat mag-focus lang po tayo sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Ano po, pinapakita dito yung focus natin, yung will ni Lord, yung kung ano yung pinag-uutos niya sa atin para hindi po tayo mapahamak. Ano po, worst is yung pati yung spiritual natin mapahamak, ano po, kamatayan, katulad nung asawa ni Lot. And then sa asawa naman po ni Potiphar, no po, nakita natin dito yung yung pagiging cheater niya, ano po. Ako diyan, hindi ko po gagamitin yung word na guilty because wala naman po yan sa Bible, ano po. Pero ako po ay isa rin pong biktima ni Satan sa ganung gawain, talaga pong napakasama ko pong babae noon, ano po. At yung nagawa ni Potiphar, I was one of that kind of wife before, ano po. Talagang napakasama ko po. At salamat sa Panginoon dahil preserve niya po ang buhay ko at lahat pong yun na aking mga nagawa ay pinagsisihan ko na at nagkaroon nga po ng consequences ang lahat ng mga bagay. One day po, mag-share po tayo ng testimony dito sa Dream Team Jesus, ano po. So, yun ang nakita natin, ano po, at yung pagiging tapat nitong si Joseph, ano po, kahit na po siya ay hindi babae, ano po, this is about a woman in the Bible, but nakitaan natin dito ng pagiging tapat ni Joseph sa kanyang Diyos, which is ang ating Panginoon Diyos. At talaga namang pinaglabanan niya yung tukso, ano po. Remember po, hindi po ang Diyos ang nagbibigay ng tukso sa atin. Naalala ko po nung tayo mga worldly pa, ang mga bukang bibig natin, oh Diyos ko, Lord, ilayo mo ako sa tukso. Mali pala yun. Kasi hindi naman po si Lord ang nagbibigay ng tukso sa atin, kundi si Satan. Amen. So, yun lang po ang take away ko. Gusto ko pong marinig ang boses ng bawat isa. Maraming pong salamat muli, Sister Gina, Ate G. So, unahin po, sino po ang gustong unang magsalita dito? Siguro po, unahin natin si Pastora Jolie. Ano po? Pastora Jolie, kasi po siya ay laging may gawain Pastora Jolie, okay lang po ba kayo ang mauna?
Kung hindi po kayo namimitas. Hello po. Salamat po. Namimitas ko po kasi Sorry siyempre, po. natin tsaka pandinig nandun pa rin. Salamat sa Panginoon na po napakagandang mga topic. Bagamat kung titignan mo yung kanilang mga ginawa, yun yung mga nagiging example din sa reality ng buhay po natin na hindi dapat tularan. Ano po? Kaya ang galing ng salita ng Panginoon, no po, ng Biblia, na kung saan lahat sinulat doon, hindi yung puro tama. Yung mga naging karakter sa Biblia, para makita ng tao, para masuri niya, yung mga gumawa ng mga taong hindi sumunod sa kalooban ni Lord, at saka yung mga taong sa kalooban ng Panginoon. At napakaganda lang na parang lalo kang nadagdagan ng kaalaman na po sa buhay po ng dalawa. Yes, hindi na po siguro binigyan ng pangalan para yung mga anak natin, hindi natin ipapangalan sa kanila. Kung sakali man. May point ka. No po. Pero ano lang po yun, parang ano lang sa atin. Siguro talagang hindi na talaga, yun na lang kasi parang kapag binanggit na kasi si Lot, yun na yung maalala mo yung asawa niya. Kapag nabanggit naman po si Potiphar, yun yung maalala mo yung asawa niya. Yung maalala mo yung mga pangit nilang ginawa. Na po, makikita mo yung mga pangit nilang ginawa. And then, yun po, bilang mananampalataya na nakakilala na sa Panginoon, na po, yun nga, like, sa asawa ni Lot, na wag na nating balik-balikan pa yung mga iniwan na natin. No po, hindi lang yung sa mga karangyaan sa buhay, yung mga kasalanan na natin nagawa. No po, kasi sabi nga, nilinis na tayo ng Panginoon. At kami rin po, bilang mga lingkod ng Panginoon, kami po patuloy na pinapaalalaanan yung 3 letter G na po, na hindi namin dapat maging karakter or ilagay sa puso namin yun. 3 letter G, una, yung glory. Hindi namin kukunin yung glory. Yung sa gold, yung mga kayamanan ng mundo. Hindi namin itutuon yun, yung pansin na yun sa paglilingkod namin sa Panginoon. And then yung sa mga lalaki, girl, no po. Siyempre sa amin na mga babae, boys, no po. Yung yun yung paalala sa amin ng Ed Pastor na bilang servant of God, maging pag-iingatan namin na wag naming angkinin yung 3 na yon, yung gold, yung girl, and then yung glory sa pagsiserve kay Lord. No po, kasi syempre, sabi nga, kung ikaw na lingkod ng Panginoon, inaangkin mo yon, wala ka nang matatanggap na karangalan para kay Lord. Darating ang araw. Kasi hindi mo pala ginawa yon para sa Panginoon. Ginawa mo pala yon para sa tao lang. Yun yung paalala sa amin. And then yung kay Potiphar naman, no po, talagang sobrang napakasinungaling niya, no po. Binaligtad pa niya siya na yung gumawa ng mga bagay na hindi maganda, pero siya pa yung nagsalita ng hindi maganda. Pero, no po, parang kapag nababanggit yung karakter na yon bilang tao, naiinis ka sa kanila. Yeah. Pero minsan pala, nung wala pa tayo kay Lord, ganun din yung naging buhay natin. Yes. Mm-hmm. No po. Lahat tayo. Yung puno ng kasinungalingan, yung mga ginagawa natin, yung Yes. naging buhay natin. Yes. No po. Pero salamat sa Panginoon, pinalaya niya tayo at nalaman po natin ang katotohanan, ang katotohanan ng kanyang salita. At ang katotohanan na yon ang unti-unting nagpabago sa atin sa tulong ng Panginoon. Kaya salamat po sa mensahe niya ngayong umaga ito. Salamat sa pagpapagamit po kay Sir Gina. Kahit na naano rin yung boses niya, ako rin po medyo naano na rin yung boses. Pero yun po, kahit na konti lang po yung may share ko na may nakuha po tayo. Kaya salamat po, to God be the glory po. Amen. Salamat po, Pastora Jolie. Natawa ako doon sa sinabi ni Pastora na
Siguro kaya hindi na pinangalanan to para hindi natin kunin at ipangalan sa mga anak natin. May point Salamat po, Pastora Jolie. Salamat. So, sino po ang gustong uling mag-share dito? Si Sister Rachel, no? Ito laging handa to kahit late Sisi K, hi. Busy ang Sisi K. Si Sister Lisa baka nagluluto yan, Sister Marie? Sister Marie, gising na ba si baby? Umiiyak ba si baby? Gusto mo ba mag-share kung ano makikita mo? Hello po. Yes, Magandang hello. umaga po sa lahat. Praise God, nakahabol po ako. Ito pa, ano pala ni Mimi G ngayon? Siya po pala. Yes. Ang galing talaga ni Holy Spirit. Oh, si Mimi G. Baka nangalab ito. Si Mimi G mo na. Wag na. So, yun na po. Magandang umaga po sa lahat. Ano po? Ang naano ko po kanina is about kay Lot na po. Na ibinahagi nga po ni Sister ni Mimi Gina yung patungkol kay Lot na kung bakit nga ba siya lumingon, ano bang reason at lumingon pa. Kumbaga sinabi nga po ng mga anghel no, dahil nga susunugin na nga po sa Sodom ng Panginoon, wag po daw, kumbaga binilingan nga po sila, no. Sinabi po bago po mangyari ang lahat na yun, binilingan po sila. Hindi naman po sila aalis ng bahay na wala po yung anghel, no. So, may nagsabi, binilingan sila, sinabihan sila, pinaaralanan sila. Pero bakit lumingon si Lot? So, yung naano ko po dun, bilang tayo mananampalataya, ngayon nakakakilala na tayo sa Panginoon. Alam mo na ang katotohanan. Narinig mo na sa mga kapatiran mo na wag gawin to, wag nang kumbaga maraming paalala po sa atin na po, paulit-ulit po yan sa atin na po. Pero bakit may mga pagkakataon sa buhay po natin na ako na po, minsan napapastroback ako sa mga nakaraan ko po, no? Pero dahil na kay Lord na nga po tayo at naaalala natin yung paalala ng Panginoon sa atin na po, hindi natin magagawan lumingon. Kumbaga, iaano na po natin yung sarili natin na kay Lord na ako ngayon at hindi ko na kailangan lumingon pa sa nakaraan ko. Amen. So, ang nagustuhan ko po yung sinabi ni Mimi po. So, paalala po sa atin yun, no? Nagtaka nga, dun nga po ako dun nga rin po naisip ko, bakit kaya lumingon sila? Di ba pinaalalanan na sila? Sinabihan na nga siya Matigas ang ulo. Kumbaga, andun na yung part na yun Pero bakit lumingon siya? Ang yung paglingon niya, di ba naging siya? Nasisilaw sa mundo. Doon natin po makita na nag-disobey nga. Nag-disobey si Asawa ni Lot. si Lot po, no, sa itinuro sa kanya, sa sinabi sa kanya, sa pinaalala sa kanya. So, ganun din po mangyayari sa atin, no po. Pag na-disobey din po natin yung mga paalala ng Panginoon sa atin, yung reminding sa atin ng Panginoon at na ngayon na kay Lord na tayo, no. Huwag na natin naisip pang bumalik sa nakaraan natin. Kung ayaw natin, kumbaga parang ma-stack up kasi nahinto na si si Lot, kumbaga naging kaparusahan niya na dun sa mismo pwesto niya. Naging asin po siya, di ba? Tama po ba ako? Mhm. Yes, So, yung asawa, Yes. yung babae. Po, yun nga po, no, naging asin siya. So, kung maaalala niyo po na, di ba, may naano ko ngayon biglang pumasok lang po, di ba, tayo ang light and salt, di ba po? Tapos si Lot naging asin siya, na-stack at naging asin siya dun sa part na yun na, although hindi na siya gumalaw, talagang ayun na yung naging kaparusahan sa kanya siguro, hindi ko lang po alam. Pero doon po magiging simbolo na parang pag bumalik tayo sa bagay na gano'n, no po. Pero bakit gano'n, no po? Even tayo minsan may mga pagkakataon sa buhay natin, nagkakamali tayo, napapalingon tayo. Lilingon lang, pero nasa iyo yung choice kung tutuloy ka ba o titigil ka. Di ba po? Kung pagkapatuloy mo ba yung part na yon, andun ka na. Minsan talaga may tukso ang kaaway, no po? May tukso ang mga natin. Andun tayo kasi nasa mundo pa tayo, pero
pero dahil na kay Lord na tayo, dapat isipin natin na yung step natin, every step natin, yung step natin na tutuloy ko pa bang lilihunin to? Tutuloy pa ba ako sa gantong bagay na alam ko na nung katotohanan na ang Panginoon, na itinuro ng Panginoon na salita, no po. So, ayun yung nag-remind sa akin, no po, na talagang ang dami naging example ni Lot dito. Kumbaga, paglingon pala, madami na tayong magiging matututunan, no po. Pero yung kay yung, sino po ba to? Hindi ka kasi masyadong kilala. Potiphar's wife. Si Dapadar? Ano ba po? Tama po ba ako? Mimi G? Potiphar's Correct me? wife. Potiphar. Ay, Si Potiphar. Asawa ni Opo, no? Potiphar. Opo, yun po, no? Hindi ko alam yung pangalan, eh. Hindi ko masyadong maano. Pero, yun nga po, gaya nga din po na sinabi ni Pastor Jolie, no po, na kasinungalingan, no po. So, hindi ko talaga hindi masyado alam yung kwento niyan. O baka nabasa ko na, hindi ko lang ngayon ko lang ulit na-remind sa Praise akin. God. Siya pala yun. Siya pala Praise yung, may narinig na ako pero hindi ko kilala yung name. Hindi pamilya sa akin yun. Nakalimutan ko na. And yun nga po, no. So, this time, thank you Mimi G kasi remind din talaga sa atin lahat din po. At lalo na sa ating mga mananampalataya na po na panitilihin din po natin na yung sarili natin na i-remind natin sarili natin na na kay Lord na tayo at hindi na tayo kailangan lumingin pa sa nakaraan at huwag na tayo magsinungaling. Para di matutulog, huwag na tayo magsinungaling kasi si Lord alam niya kung magkisinungaling yung heart natin eh. Kilala tayo ni Lord, po? Kung paano tayo alam niya kung ano yung nasa heart natin, no? Be honest na lang po, no? Maging totoo na lang tayo kung, Lord, naiinis ako ng ganito. Lord, ba't may nararamdaman akong ganito? Kaysa magsinungaling, Lord, hindi ako naiinis sa kanya. Ano lang ako, medyo lang ako, di ba? Pero in your heart, nandun yung inis mo, no? Nandun yung, ay, naan talaga ako sa babae na ito, naan talaga ako sa asawa ko na ito, naaasar ako, ganito, no po. Pero yung, natin, no po, hindi sana heart natin, ay, nako. So, yun nga po, no? So, na-remind din lang po sa atin, no po. So, yun lang po mo rin po. Salamat po. Amen. Thank you so much, Sis Marie, no? Maraming salamat sa sharing mo, no? Talagang totoo yan, no? So, kaya ang tanong sa atin, no? Ang tanong para sa atin, are we looking back longingly to a sin while we are trying to go back, while we are trying to go near to God? Yan ang iiwanan nating katanungan while we are trying to move forward with God. Kasi sabi dito, no, hindi daw tayo magkakaroon ng progress with God as long as we are holding back onto our past. Ano po? Kaya bitawan na po natin yung mga masasama nating pag-uugali dyan. Lahat po tayo, no po? Bitawan na natin yan at tayo ay mag-move forward para magkaroon daw po tayo ng pag-usad, ng progress, para po sa will ng ating mga Panginoon. Kasi hindi naman po na tayong pwedeng mag-move on or mag-move forward while we are holding something na kasalanan, yung hawak-hawak pa natin sa ating kamay, Talagang hindi tayo mapapasama niyan sa kaharian ng Diyos kapag tayo ay nakikisalamuha or nakikiblend pa rin sa makamundong pamumuhay. Tayo ay binago na ng Diyos. Kaya isurrender na natin ang lahat ng ating mga yung worldly things. Wag tayong manghinayang doon. Wag tayong manghinayang kasi yan ang mga nagbibigay sa atin ng kapahamakan. Wala po tayong benefit diyan. Ang benefit natin ay nasa Panginoon Diyos. Amen po. Salamat, Sis Marie. Siguro, Sister Eileen Benluan, nasa labas na kayo? Baka nasa labas na kayo, Pero anytime you can speak, ha? Sister Lisa, are you cooking na? Si Sister Mary Rose, naghahatid to ng bata, Si Sisi K and Sisi Rachel. Si Pastor Ramel ang ating, panglas. Sisi K, you wanna share something? Yung mga
no? Nakita natin yung mga pangit na pag-uugali ng dalawa, no? Na dati ay ganun din po tayo. Dati po yun, ha? Naniniwala po kung na ngayon Kristiyano tayo, hindi na po natin yung mga ginagawa, ano po. Sister Rachel, are you busy? Ayan. So, wala pong magsasalita. Kaya si Brother Pastor Ramil na po ang ating concluder. Ayan. Go ahead po. Salamat Amen, may po. buntag. May buntag po, no? Good morning. Good afternoon po dyan, no? May gabi. Yeah. So, siguro lahat tayo ngayon mga asin na. Because we keep on looking back. Di ba? Lahat tayo mga asin na. Sa totoo lang. Why? Because there's still something in our hearts that hindi pa natin binibitawan, no? At dito, nabanggit na ni kapatid Regina na sinabi ng ating Panginoon sa Luke 17:32. Mhm. Remember Lot's wife. Alalahanin niyo ang asawa ni Lot. Kasi kung babasahin mo yun ng buo, ang sino man magnanais magligtas sa kanyang sarili, ay talaga mapapahamak. Mhm. No? Hindi naman sinabi dito kung ano ba talaga ang reason kung bakit lumingon si asawa ni Lot, no? Pero ito po ay talagang disobedience. Sinabi kasi na huwag kayo lumingon. Pero siya lumingon. So, tayo ngayon, ilang beses na tayo naging asin. Siguro nagsasalita ako ngayon asin. Hindi lang ako, tayong lahat. Mandadamay pa, no? Totoo yan. Because deep inside, tama yung sabi ni Sister Gina, kung kailangan, siguro magko-contest tayo, because we always keep on sinning. Dati, no? Because nasa Panginoon na tayo, dapat wala na yun lahat. No? Wala na yun lahat. Para bang sinusulyapan na lang natin yung mga nakaraan para makita natin na kung ano yung nangyari dahil sa pagkakamali na yun. No? Hindi na katulad ng windshield na napakalaki, kaya nga napakaliit ng rearview mirror para susulyap-sulyapan mo na lang, hindi mo natitignan, no? At saka ang windshield na napakalaki para doon ka na mag-focus sa present at sa yung sa kasalukuyan na nangyayari ngayon. Because like that, no, sabi na nga rin pa yun, remember, Lord, kasi ang judgment ni God, no, ang judgment ng Diyos ay talagang gagawin ka talagang asin. Hindi natin alam kung kailan siya babalik eh. Hindi natin alam. Hindi natin pwede sabihin tao lang tayo. Masasabi ba natin yan kung nasa impyerno na tayo? Nanginginig ka na sa init? Nalulusaw na yung katawan mo? Tapos sabihin mo, tao lang kasi ako, nagkakamali. Hindi. Hindi natin alam kung kailan babalik si Kristo. So yung pagkamayabang natin, yung pagkamatampuhin natin, yung pagka-proud natin, yung pagka-sensitive natin sa mga hindi magandang bagay, madali tayong alisin na natin yan. What if mamaya-maya babalik na si Kristo? Madadatnan tayo hindi tapat, madadatnan tayo nagtatampo, madadatnan tayo nagyayabang, madadatnan tayo nagsisinungaling. Hindi asin tayo. Ganun daw kasi sabi ng Panginoon the Son of Man will come is like this. Judgment will fall. Remember Lot's wife, sabi niya. So remember Lot's wife. Yun, sabi ng Panginoon, a very stern warning para sa atin. Kasi totoo, na kapag ikaw ay nag-disobey sa kanya, talagang gagawin kang asin. So ilan po ba sa atin ang magiging asin, halimbawa? Di ba? Kasi, hindi, nasa puso ka, tama yung sabi ni kapatid Regina, nasa puso kasi natin nasa puso natin, at sisingaw yan, whatever fills the heart. Kahit hindi mo ipapahalata, mahahalata ng mga mayroong discerning ability. Kahit gaano pa kamalumanay yung pagsasalita mo, mapapansin yung sabi nga ng isang kapatid ko sabi niya, alam niyo, sisingaw at sisingaw pala, no? Yung nilalaman ng puso natin. Opo, sisingaw yan. Kasi sinabi yan ng Panginoon, whatever fills the heart, the mouth speaks. Makikita sa action, makikita sa ating mga reaction, makikita sa ating, ganun eh. And then, yung asawa ni Potiphar, yung asawa ni Potiphar,
tingnan nyo, wala tayong mabasa sa Biblia kung ano yung kahihinatnan na nangyari kay asawa ni Potiphar, ni Potiphar, no? Walang mabasa natin sa Biblia na direct consequences na ginawa niya. Wala eh. Pero tingnan po natin kung ano ang naging resulta sa mga ginawa ng asawa ni Potiphar. No, nagsuffer ang isang inosente. Araw-araw niya, grabe yung commitment niya. Ito yung ito yung maganda sa tinuro sa atin ng ni Joseph eh, no? Yung loyalty niya kay God. Dahil sa loyalty niya kay God, dahil sa kanyang commitment kay God, nabibiyayaan yung tao si Potiphar. Andun din rin, no? Napasa yung loyalty ni Joseph kay Potiphar kasi nga unang-una loyal siya kay God. Mhm. Kaya hindi niya nagawang gawa ng kasalanan ang tao. Why? Because takot siya sa Diyos eh. Ibig sabihin, kapag ang ating focus ay sa Diyos, hindi tayo kakagawa ng masama sa tao. Even though hindi natin nakita ang consequences na dinanas ni asawa ni Potiphar, nakita natin ang resulta ng kanyang mga kagagawan. Ano po yung last na yan? Hindi, dito, yung sinabi ni Sister Gina kanina, yung last, yung recognition, yung glory, yung sinabi ni Pastora Jolie, yung glory, alam mo yun yung last eh. Yung mas pinapahalagahan mo na yung sarili mo, pinapahalagahan mo na ang mga bagay dito sa mundo, higit pa sa Diyos, ha? Pare, tingnan mo kung ano yung magiging resulta kapag ikaw ay rejected and humiliated kasi siya rito eh. Si asawa ni Potiphar eh. Na-reject niya yung kagandahan niya, na-humiliate yung kagandahan niya, napahiya siya sa sarili niya. Wala namang nakakita doon eh. Wala nakakita na na-reject siya ni Joseph. Pero dahil doon, sa sarili niya mismo, nahihiya siya. Aba, ni-reject ako. Ang ganda-ganda ko, ni-reject ako. Minsan yung rejection, tingnan niyo ang magiging resulta. Magkakaroon ng consequences yan. Nakakasakit siya ng tao. Na-imprison niya si Joseph na kahit walang kasalanan. Yes. Yung rejection and humiliation, minsan kapag hindi natin nagdadala ng tama, kasi palagi tayo nare-reject eh. Sa totoo lang, sa araw na ito, sa panahon ngayon, palagi tayo nare-reject. Palagi tayo na-humiliate sa sarili natin. Pero ikaw, kapatid, kapag hindi ka marunong magdala, ay hindi to kapatid na si Sister Gina, sisters, sisters. Pero ikaw, sisters, sister, wala kasi brother dito eh. Hindi ka marunong magdala ng humiliation or ng rejection, maaari talagang mag-cause ka ng consequences sa ibang tao. Yun ang tinuturo dito eh. Kaya mag-iingat tayo. Minsan kasi, may mga sakit tayong entelechylitis. Alam niyo po yung tonsillitis? Yung entelechylitis, I am entitled to. I am entitled to. I am entitled to. Laging ganun lang natin eh. Kasi masyadong pinapahalagahan natin ang ating sarili. Entitled ako nito kasi magaling ako. Entitled ako nito kasi mas matanda ako. Entitled ako nito dahil mas marami akong karanasan. Hindi po kasi ganun eh. Spiritual maturity is not measured on age. It's not measured on gaano ka nakatagal sa pagiging Kristiyano. Hindi po ganun. Yeah, it's not. Spiritual It's not maturity about is that. measured on the ability of your discernment. At mapapractice mo yung spiritual discernment na yan sa palagi mong pakikipagniil sa Diyos kasi walang magbibigay sa atin ng wisdom, kundi ang Panginoon, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng wisdom eh. Kaya nga minsan, di ba, kahit na napakaganda ng pagsisinungaling niya, nadi-discern mo na kasinungalingan yan. Mhm. Kasi pinapadaloy ng Diyos sa iyo yan eh. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng discernment eh. Lalo na kapag lagi tayo nagkipagniil sa Diyos, lagi tayo nagkipag-usap sa Diyos, ibibigay niya sa iyo yung discernment yan. Hebrews chapter 6 verse 4 yata. At sa pagsasanay, ano ba yung nakalagay doon? At sa pagsasanay, matutuklasan mo ang mali at ang tama. Sabihin, in practice, doing God's word, matutuklasan mo na kung magsasalita pa ng tama, kung tama pa yung ginagawa niya, kung manipulation na ba yung ginagawa niya, kung pagkocontrol na ba yung ginawa niya. Kasi madi-discern mo na eh, binibigyan ka na ng Diyos ng discernment eh. Ganun. Kaya, yun, tingnan mo yung asawa ni Potiphar, no? What? Hindi natin nakita kung anong ginawa ng Diyos sa kanya kasi hindi binanggit sa Biblia, pero nakita natin ang consequences, ang kahihinatnan. Maaari tayo makasakit ng ibang tao dahil sa desire
ng ating lust. Dahil sa ating lust, ano yung desire na yun? Recognition, glory, yung sinabi ni Pastor Jolie, yung glory, yung ano, makakasagasa tayo ng tao. Dahil sa desire na yun, at kapag tayo ay na-reject, makakapagsinungaling tayo para lang masaktan siya. Nagkakaroon na ng retaliation, gusto na natin gumante. Dahil na-touch yung ego natin, na-touch yung desire natin, na-humiliate tayo, na-reject tayo. Lalong-lalo na kapag parang wala, parang hindi narinig ang sinabi mo, parang hindi nabasa ang post mo, parang hindi, no, pero nagkakaroon ka na ng mga iba-ibang iniisip. Yeah. You feel rejected, you feel humiliated. Kaagkante ako, hindi rin ako mag-heart sa post niya. Ganon ang mangyayari niyan. You feel humiliated and rejected. Sorry na. Why? Because you are seeking glory. Sinabi ni Pastor Jolie, napaka-importante po niya. Because we are seeking glory. We feel entitled. Karapat-dapat ako kasi mas matanda ako. Karapat-dapat ako kasi mas matalino ako. Karapat-dapat ako dahil mas marami akong alam. Alam niyo po yung isa sa manifestation ng pride. Yung napakarami mong alam. Kahit ano yung pag-uusapan, alam mo. Mm-mm. Na kahit ano ang pyesa ng submarino, alam ko pa rin yun. Ano ang pyesa ng bulldozer, ay alam. Lahat na lang alam. Yun po. Isa po yan. Para bang you know all. No, Isa po yan you sa know mga everything. manifestation ng pride. No? Na para bang ayaw mo magpatalo. Ayaw magpatalo, Bakit hindi yes. na natin aminin na, ay, hindi ko po alam yan. Gusto. Ganun. Kasi, parang ano, isa po yan. Kaya, minsan pag na-reject tayo, napakatalino ko. Tapos hindi ako pinapaniwalaan, hindi ako pinapakinggan. We feel rejected, we feel humiliated. And then, ano po ang mangyayari? Kapag dadatnan tayong ganyan, magiging asin tayo, magiging pillar of salt tayo. Naku po. At very strict ang sabi ng ating Panginoon. Look at Lot's wife. Remember Lot's wife. Mhm. Because when the Son of Man comes, para daw lightning, magliliwanag. Hindi natin alam kung kailan siya babalik. Paano kung madadatnan tayong ganun? Yeah. Hindi natin pwedeng sabihin, tao lang kasi ako, eh, andun na tayo. Hindi natin pwedeng sabihin, tao lang kasi ako, nagkakamali. Hindi pwedeng ganun eh. Kailangan kasi, kaya nga pinadala ang banal, ang Panginoong Jesucristo para maging example natin. Para hindi na tayo magpatuloy sa mga gawain yan. Hindi na tayo magpatuloy sa pagmamayabang. Hindi na tayo magpatuloy sa pagiging proud. Hindi na tayo magpatuloy sa pagsisinungaling. Hindi na tayo magpatuloy sa lahat ng hindi kaaya-aya sa mata ng Diyos. Upang matigil na yon. Lalong-lalo na ngayon na alam na natin. Huwag nating tularan ng mga Israelita na 40 years nag-wander sa wilderness sapagkat paulit-ulit yung kasalanan na ginawa nila. Imbis na ilang araw lang sana nila maabot yung ano, pero paikot-ikot sila. No? You have wandered this desert for 40 years. Tama na. Move on. Mhm. Iwanan mo na yan. Tigilan mo na yan. Kasi paano kung babalik ako, anak, pagdating kitang ganon? I am a fair judge. Kung ano yung sinabi kong hahatol ko sa'yo, ihahatol ko talaga sa'yo. So let us move on. Nakakatakot. Huwag na natin gayahin si asawa ni Lot. Mabuti pa kayong kay Lot eh, kasi hindi mo malilimutan ang pangalan eh. Lot lang talaga eh. No? Talagang, hindi katulad ni Patipor. Sister Marie. So yun po, no? Yun po ang pinakamahalaga. Huwag na nating, let us not disobey. No? Lagi tayong manalangin, humingi tayo ng gabay sa banal na Espiritu para hindi na natin babalikan yun. Kasi Amen. alam mo lang katotohanan, That's alam true. na natin ang katotohanan, at kung babalikan pa natin yun, deliberately sinning na yun. Sinadyang kasalanan na yun. kasalanan. At what if madadatnan tayo, babalik, hindi natin alam kasi, like a thief in the night, parang manganganak na babae, na hindi natin alam kung kailan. What if maya-maya pagkatapos ng ating gawain dito, babalik sa ating Panginoon, madadatnan tayong ganun, magiging asin tayo. Amen? So salamat po. Marami po salamat po, God build the glory. Salamat po, Pastor Ramel. Tama po yan, ano? Napakasarap pong datnan ng ating Panginoon na tayo ay ganito yung ginagawa. 'Di ba?
Yung dadatnan tayo ni Lord, oras na pala pero nadatnan niya tayo, ito yung ginagawa natin. Nagpupurit, nag-aaral ng kanyang mga salita, ano po. Kaya, kaya tingnan natin yung mga magulang, no? Yung mga may mga matitigas ang ulo ng mga anak. Sinabi ng huwag mag-bike or mag-motor ng walang helmet. Or sinabi ng magulang na huwag ka nang pupunta doon kasi delikado doon. Maraming crime doon. Ayan, ganun yung mga napapahamak, hindi ba? Mga pinagsasabihan na ng magulang. Sige pa rin, babalik pa rin. Kaya napapahamak sila. Ganun din po ang Diyos sa atin eh. Pinagsasabihan tayo, pinapaalalahanan tayo. Ayaw pa rin nating makinig. Ayan na, may Bible na tayo, may mga susundan na tayo. May manual of life na nga tayong tinatawag. Nakita na natin yung mga consequences ng mga ginawa. Yung bunga ng mga ginawa, pagkakamali ng mga sinaunang tao. Pero matitigas pa rin ang ulo natin. Hindi pa rin tayo sumusunod. Panay talikod pa rin. So basahin ko muna yung insight ni Sister Eileen Binluan. Ano po? Ang sabi po niya, ang insight ko po dito is isang word lang po. Is yung obedience. Pag tayo daw pa sumusunod sa utos ng Diyos, hindi daw po tayo mapapahamak kailanman. Huwag na po tayong lumingon sa mga pagkakamali natin. Amen, huwag na natin balikan. Hinugasan na tayo ng Panginoon eh. Binihisan na tayo ng puting damit, tapos magsusuot pa tayo ng maruming damit. Tinanggal na tayo ng Diyos dun sa babuyan. Babalik pa ba tayo dun para magtampisaw sa napakaruming babuyan? Di ba hindi na? Sino ba yung gustong bumalik doon? Di ba? So, napakaganda po ng aral, no? Kahit na ito hindi magandang kwento, ang Bible talaga walang tinatago eh. Hindi sugarcoating ang Bible eh. Kahit yung mga pangit na mga nagawa ng mga sinaunang tao, talagang nakalagay kasi yun daw po yung magbibigay sa atin ng aral na wag na daw nating panggayahin. Kasi pinakita na dito yung nangyaring consequences. So now, nasa atin ang pagpipili, nasa atin ang pagdidesisyon kung tayo ay kay pangkamatayan o dito tayo sa may buhay na walang hanggan. So, yun lang po. Maraming salamat po sa lahat ng nagsipag-participate. Ano po? Hindi pa naman tapos. Kung gusto po ni Sisi Kay magsalita, open po ang mic. Si Sisi Rachel, open din po yung mic. At kasi si Lisa, open din po yung mic. Ano po? Ngayon, kung wala na po kayong share, thank you rin po si Mary Rose, kahit na alam kong busy ka, ano po. Pwede na pong mag-heart para po makapag-closing prayer na si Sisi K, and then benediction po. Si Pastor, sino pong benediction ngayon? Hindi ko makita yung cellphone ko naka-record. Si Pastora. Yeah, Pastora Jolly. Ayan, pwede na po ba? Marami pong salamat, nagsipag-heart na po. Pwede pong mag-closing prayer si Sisi K natin. Kung hindi po siya busy. Si Sister, ayan. Sorry po. Okay lang po. Okay lang, Sisi. Okay lang. Okay po, mag-closing prayer po tayo. Panginoong Diyos, salamat po sa araw na binigay niyo today. Salamat po sa protection. Salamat po sa blessings and sa provision po na binigay niyo. Salamat din po sa pagiging our great physician sa aming life. And also po, salamat po sa enlightenment, sa knowledge and wisdom na iyo pong binibigay po, pinoprovide niyo po sa amin. Lord, continue to bless our lives. Continue to help us, lead us, and guide us in every way, Lord. Continue to make us as your steward in this world, Father God. Continue to enlighten our minds, to guide people to your feet, O Lord. Father, we can't do anything in this world without you, God. You're our Jehovah Jireh, Father God. Thank you so much for everything that you've done in our lives. And Lord, please start enlightening those people, Lord, na who doesn't know you. Use us as your instruments, Lord, na to win you, God. To win them for you. Na para po sa kingdom niyo po. Lord, we love you so much, Lord, and we can't do anything without you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po, tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming Ama, kami po'y nagpupurit, nagpapasalamat. Hindi lang dahil natapos yung gawain na to, kundi pa naman, Lord, nagpapasalamat kami sa aral na aming natutunan. Panginoon, tulungan kami ng Banal na Espiritu upang maisagawa po namin ang iyong ibig at nais, Lord.
at yung mga bagay na natutunan namin na yung mga nalaman namin na mali, Panginoon. Tulungan din kami ng Banal na Espiritu upang hindi namin ito tularan, hindi namin ito pamarisan, Lord. Kaya salamat po sa buhay po ng bawat isa, ang aming mga kapatid, Lord, ang mga ginamit mo. Kami man ay tagapagsalita, kami man po ay tagapakinig, Lord. Alam namin ang bawat isa ay naging pagpapala, naging kalakasan po ang buhay po ng bawat isa. Lalo tigit, Lord, ikaw ang patuloy na nagiging super blessing sa amin ngayong umagang ito. Salamat sa presensya mo, salamat sa pagsama mo sa amin. Lord, hindi lang sa gawain na to, kundi sa araw-araw na pamumuhay namin, Lord. Kasama ka namin, Lord. Kaya salamat po, patuloy, papuri. Ngayong oras na to, Panginoon, namin pong tinatanggap ang iyong basbas, ang iyong bendisyon, ang iyong proteksyon, ang siyang muling sa amin ngayon at kailan-kailan pa man, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, in Jesus' mighty name, Amen and Amen. Salamat po. Amen. Maraming salamat po. Amen po.